boy. Intro man ni intro. Intro man ni boy. Roy kayak mah install ko. Masugot ka? Intro LSD naman. Mayong buntag mga higala, maigsoon, dalaygon ang Ginoo nga nakaanimo sa Adventist Hospital Davao. Kay privilege ninyo mga kapaminaw ta sa atong lektura may tungod sa mayong panglawas. Igahimo ta sa atong programa din sa labi matag alas 10 sa buntag. So makakuha ta nga idea unsaon nga makabaton ta og nga mayong panglawas. So welcome ta sa atong Healthy Lifestyle Forum nga ginahimo ni Pastor Jimmy sa Bandal. So karon ang nganuman ang tao magkasakit ang pangutana mao na say pangutana gagmay pa usahay ngan ana ang hinungdan tungod man na sa atong gikaon tungod na sa atong mga lifestyle yun sa nato pagatiman ang atong lawas no yung nana mao na nitabo kang adan ng iba nagsupak siya sa balaod sa Ginoo kita usab nagsupak punta nganong nga magkasakit ta si Adan si Iba sa diyang gibuhat sa Ginoo si Adan si Iba nag-ingon ang Ginoo kang Adan nga sila mo'y moatiman sa Garden of Eden nag-ingon ang Ginoo makakaon ka mo sa tanang bunga sa kahoy sa palibot sa Garden of Eden gawas ning naa sa tunga kay kung mukaon mo ani mamatay gayud kamo so mao na hinungdan ngano ang tao adunay kamatayon no murag kanay ba panunundon na lang nato no nga akong ginikanan nag-edad og 80 akong papa 84 una siya namatay akong mama 80 namatay siya no nga na nga idara murag mamatay na ta ang mga idara no pero paubsan pa din na sa Ginoo atong edad no kanang ingon ta ang inana ba kay siya dan namatay siya ang iyang edad kaya nakasala man sila. So, doon na sila kamatayon. No? Doon na sila kamatayon. Sa so, nakasala na sila, kaya doon na naman sila kamatayon, itagaan na sila o limit ang ilang edad, una sila mamatay. Itagaan sila og 1,000 katuig, una siya mamatay. Pero tungod sa sala, nag-uol si Adan, nag-uol si Iba, tungod kay ang unang anak nila nga primero si Cain o si Abel, igipatay man ni Cain si Abel. No, gipatay. So nakabalo man ang history sa Juan. Gipatay ni Cain si Abel. So si Adan, si Iba nag-uol. So kining stress usa ni sa hinungdan ngano kita buubos ang atong edad, no? Kung stress ta, daghang sakit nga mosulod sa atong kinabuhi, sa atong lawas. So sa stress, maka-high blood ta, stress kay way kwarta. Ngana isa sa hinungdan, no? Stress ta kung way bugas nga atong paliton. So, muna isa inungdan nganong magkasakit ta. Kining stress dito ang pinaka hinungdan nganong magkasakit ta, no? Stress ta kung atong bata nag-eskwela, una way kabayad sa eskwelahan, sa tuition, may stress po ta na. So, mo na hinungdan nganong atong edad dili na makaabot og kay siya na namatay 930 years ang edad una siya namatay. 930 years. Oh, dugay ka namatay si Adan kay ngano man
kaya ilang ikaon, stress man siya, kaya nagipatay man ni kayan si Abel, so stress siya, nakulangan niyang edad, bis nga 1,000 niyang edad, ikuaan, pinag-ikuha sa kang Adan. So, from 30, 70 years old, 70 years, una siya, ang nakuha siya ang kinabuhi, kaya stress siya to, no? O, muna nga, 130 years ang edad ni Adan, una siya namatay. Anak, no? Oh. Kita ka rin, makabutan ng edad, ha? Ha? 900? Siguro, sir? Ha? Siguro, sir? Di natakabutan ng edad, sir, ay. Ang pinakataas ito, 100. Ha? Wala 120. No? Ang pinakataas, 120. Ano siya ang idara? Sa tuwa karon, di natakabot po 120. Talagsan na lang makabot ng 100 years old. Aron ta makadawat ang bonus sa gobyerno nga 100,000. Ha? Mama ni sa gobyerno kung abot tag 100 years old, tagaan tag 100,000. Nga na ba? No? Pero sa tuwang kinabuhi karon sa atong lifestyle, tungod kay kaon naman taog karne, ubos pag itong edad, anak. Di talagsan na kita makaabot og 100 years old. Ha? Oh. Sa Psalms 90 verse 10, kung atong basahon ang Biblia, no, ang Biblia, Psalms 90 verse 10, basahon na to na siya, ang edad sa tao di nakaabot og 100 years old. Ha? Kaya kaon naman tayo karne. Oh. O na, kasi adan si iba, ang ilang pagkaon, prutas na naman ilang pagkaon. Gulay, mga nuts. Ano ang taga sila edad? Oh, gulay, prutas. Prutarian man si adan si iba. Oh, wala sa kakaon na. Garni, wala sa kakaon na. Mao rin lang pagkaon sa una. Mao na taga sila edad. Ni ubos nagsugod ang pagkaon sa karne panahon ni Noah. Kaya nangamat ginulupan man ang kalibutan sa tubig. Ginulupan. So, gipasakay ang among mananap sa arka. Ang mahugaw nga mananap tagduha ng kaparisan. O ang limpyo nga mananap tagpito kaparisan. Sa ang pito kaparisan unsa man? Kanding, baka, karnero, kanang limpyo nga mananap mo ipasaka. Katong mga mahugaw sama sa baboy, ilaga, o iring, iro, tagduha na sila kaparisan nga gipasaka sa arka kay lulupan sa Ginoo ang kalibutan. Okay. So, mana ang naitabo kay 40 days and 40 night man ang lunop, nangamatay man ang mga kahoy, mga utanon, rutas. So, gitemporary nga gipakaon sa Ginoo siya si Noah ug iyang kaliwatan sa karne. Mao to nga ipakaon sa temporary ito, pero ang tao nagpadayon magkaon, so ubos na lang edad, 120 na lang edad. Ha? Pero si Noah taas pag edad. Taas pag edad si Noah. So karon sa tong generation karon, di na takabot na ng 120. Kaya sumala sa Psalms 90 verse 10, ang edad sa tao, ilan na lang? Kisa maka-answer. Ha? Una, mamatay ang tao, pilang edad? Kisa maka-answer? 90. Pwede, makabatar ng 90. Pero kung basa itong Biblia, di na takabot hindi na 90 ang edad sa tao. Kisa makadagan, natay premium sa makadagan. Ha? Ikaw, sir, makadagan ka, sir. Pilang edad sa tao na mamatay? Ha? 70? Oh, si ma'am, nakatagal 70. Oh, kung basahan itong Biblia, ang Biblia naman itong basahon. Oh, 70 ang edad sa tao. Oh. Pero kung baskog pa itong lawas, makabot pa taong 80. Mani akong bonus na, regalo mo ka dawat anak. Ikaw, sir, pila may edad ni mo ron? Ha? 70... Kapil? Ha? 72, 73, 74, ano ba? 90 na ka? Praise the Lord. Magkabot kang 90. Praise the Lord, sir. Gibunusan ka sa Ginoo, pila gibunus sa Ginoo mo, ha? Ikaw sa 70. Kung ka 90, ha? 20 years, 20 years ang gibunus sa imo sa Ginoo. So, bonus na, sir. Ha? Di magubog-gubog. Apa yun? Ay, hindi magubog-gubog. Sige yun, wala po. Praise the Lord. Babae. Okay na na, kaya makapataas mo ng edad, sir. Ha? Makataas na ang edad.
Kana sila. Okay guys. Okay kaya ba? So karon, kay si Binter ng edad sa tao, ta may mo ana no. Eh, mabasa man to alang ato ng supa ko ng Biblia. Di man ta kasupa kana, mao man ang idara ang gihatag sa Ginoo. Si 20, ligon-ligon pa taglawas, makaabot pa taog 80, 85, 90 ngadto sa 100 years old. Oh, mao na siya. Ha? Gara gyud pila ka taas 100. Kaya ang 100 burag dili na kaya na makakuha kay naay tao nga gusto siya makaabot og 100 years old. 96 na yung edad. Gusto siya makaabot. Pero kay gusto siya dapat lagi 100 k. Ingon siya nga gikapoy man siya paabot nga makaabot sa 100. Ingon siya gikapoy man siya magpaabot. Isa matulog ako. Pagtulog niya wala siya kamata. So wala siya kaabot og 100 years old. Kay gusto isa makadawat gikapoy mo siya paabot sir. Nga makaabot sa 100,000. Makadawat sa 100,000. So karon privilege na to nga makapamino ta sa lektura sa Tungod sa Panglawas. So welcome ta sir sa atong Healthy Lifestyle Forum nga ginahimo ni Pastor Jimmy mao na atong hit chaplain diri sa Adventist Hospital Davao. So sa di pa siya magusugod siyang lektura tungod sa Panglawas, mga itagkalan sa Ginoo kay siya ra magyud ang makahatag sa to aron ta makasabot, no? So magampo ta, ato iduko ato mga ulo, kira. Magampo ta. Dalaygo nagsilimbaho ng mga Dios anak sa trono sa malangit. Gidayeg ka na mo amahan tungod sa madakong gugma sa matao sa kanamo. Nga sige hapon na extend pa among life samtang kami nagapaabot sa imong pagbalik. Among handom Ginoo nga sa imong pagbalik walay mawala kanamo kun dili kami tanan maandam unya sa dakong adlaw sa imong pagbalik. Kay kami imong pagakuhaon nini nga kalibutan o pagabakasyonon dito sa langit nga 1,000 ka tuig. Salamat Lord. Nga ikaw mga panalangin ka naman ng adlaw, mabatan namo uban sa may panglawas kaalam yung tanang ipangayo sa ngalan ni Hesukristo nga ang manuluwas. Amen. So ako ihatag ka Pastor Jimmy. Okay, salamat kayo sir. Mani Abjan sa imuhang introduction og pag-ampo, no? Si Manny Abjan mao na siya ang nade sa receptionist siya diha, no? Sa marketing department siya na-assign. O nining tagna ako mo greet sa inyo ha, maayong buntag. No, congratulations. Pila sa inyo nga nakapamati na diri kaduha katulo. Taas kamot. Nakadungog na ni, taas kamot. Wala. Mga first time mo? First time? Na si Don Ramon kapila naka Arumi. Oh, si Romeo? Ayuha ang imuhang paggawi, no? Pagdumala sa imuhang kinabuhi. So naa mo karon diri sa Adventist Hospital Davao. Niining kalibutan nga atong gipuy-an, puno sa mga panag-away, no? O nya ang tao sa kalibutan nag-away sa ilahang baruganan, no? Sama sa usa ka numero, no? Sa usa ka numero. Naayo sa ka numero nga giawayan, ang usa numero 9, ang usa numero 6. Pero usa ra na siya ka numero. Pananitan, ang iyang meaning ana sa numero 9, gitawag na siya nga God's principle. Okay? God's principle. Ang numero 6, gitawag kining God's principle, mao ni siya ang God's prescription. Kung unsa ang gi-prescribe sa Ginoo sa tuwa. No, mutuo man tag labong nga makagagahom, agree ba kay unsing ngalan nimo gani? Ha? Ikaw lon, mutuo man ka nga naay Almighty God, no? O bisan sa mga Islamic, no? Sa atong mga amigo nga mga Islam. So, naa say God's principle. Pero kung atong supakon ang prinsipyo sa Ginoo mobaliktad, Brother Marlon, no? Gitawag na dayon siya og people's idea or unsa man na people's initiative, people's inventions. So naay invento ang tao, niining kalibutan na sa dihang nakasala na. Okay? So kung diri ko mo barog, unsa may akong nakitaan nga numero? Ha? Numero 6. Nya kung diri ko mo barog, unsa may akong nakitaan? Numero 9. So daghang mga tawo nga mag-away, maskin pa og magpatay na sila, maskin pa og moingon nga kung unsay namatan na kog kahayag mo ikong pagkamatyan kay mao man ginay mong barugan, mao may mo nakitaan. Masabtan na lamang nimo ang nabarugan sa uban kung imuhang adtuon o nya
imong barugan sad o imong tanawon mura ba ganang naiging nga ang empathy wearing the shoes of others. Ang imong sapatos niya, ang sapatos niya imuhang isulob para masabtan nimo ang ihang gibarugan. Okay, mana siya nga istorya. Now ginganlan ako ni mga higalog igsoon, Brother Romy, kuan, GP versus PI. Okay? Unsa man ni siya? Ang GP nag-represent sa expression, ang PI nag-represent sa permission. So, ang tawag ani kining unsay gusto sa Ginoo. Ha? Marlon, unsa gani Bisaya English gani sa unsay gusto sa Ginoo? Unsa gani kuan English sa unsay gusto sa Ginoo? Kada gani pagbuot niya? Unsa gani pagbuot sa Ginoo? God's will, no? Pagbuot sa Ginoo or God's will. Okay? Pero kanang gitawag nga gitugot sa Ginoo pero dili pagbuot sa Ginoo, permitted by God, permit sa Ginoo. So ang tawag na people's idea, no? People's idea. So mana siya or people's invention. Tagawa na kong sample initiative. So niining kalibutan na ay unsa man mga initiative. So ang kanang word nga initiative kanang tawhanong nga panghuna-huna, no? So tanawa atong i-compare kung unsa ang pagbuot sa Ginoo o unsa ang gitugot sa Ginoo. So muna itong ron, no? Istadihan nato karon. Okay? Natay kamera diha. Palihog ko nga kuan, kanang nasa likod. Pare ko sa likod kilid lang kilid. Kay matabunan ang kamera. So ana lang nasa makita yung naka-live ta karon mga igsoon sa akong account sa Jimmy sa Bandal account. So naay kamera diha sa likod. Unya. Okay ra mo nga mag-live ta? Okay ra kay parang bisag na ay wala magtanaw pero ato lang ma-review, no? Ma-review na to. Ang akong i-share sa inyo karon kanang gitawag God's will, no? Kanang God's principle. Okay? Review lang nina ako sa inyo kay kasagaran sa inyo nahibalo naman anay. Nahibalo namon mo, no? So akong i-share sa inyo kining napulo ka sugo. Now, pila sa inyo nga nakadungog na niini kining biblical narrative sa napulo ka sugo. So ako na i-share sa inyo kay para namoy idea kung unsa gitol, no? Natay Bible kita nga sa mga every time nga nasa mosque, no? Pila sa inyo nga nay Bible taas sa kamot? Ikaw lang na kay Bible wala. Ha? Sa inyong balay. Kau ba mo? Okay. So ang Bible mga igsoon, ang iyang spelling na is B-I-B-L-E, no? Basic Instruction Before Leaving Earth. Musugot lang sa dili, mamatay tatanan. So akong isulti sa inyo nga kung sa dili pa ta muundang atong ginhawa, mas maayo nga mabasa nato ang Biblia. Kay narrative man na siya, story man na siya, guide man na siya, na may duha kapilian nato kung asa ta padulong, sa langit ba or sa impyerno. So ang pangutana, asa ka ta gusto mo ato, langit ba or impyerno? Gusto nato asa man? Sa langit. Nga naman, kay igang sa impyerno, no? Igang kayo. Kay diri gani, paandar tag electric fan, igang pa gyud, no? So gusto nato dito sa langit. Pero ang Bible, mao ni siya ang nakabutang diri instructions kung unsay himuon para makatug langit. So mao ning naay Bible. Pero ako isulti sa inyo ma'am, unsay ngalan nimo ma'am? Ma'am Filomena, ang Biblia baga ba ni Pes? Ha? Ikaw unsay ngalan nimo gani? Ma'am Day, ang Bible ba baga ni Pes? Actually sultihan mo nako, mas baga pa kung naong. Ang Bible very nipis ra gyud siya kay handful raman siya sa kanang mga story sa mga holy people, katong mga balaang tao sa kalibutan sa unang panahon. So nipis ra siya. Pero nahimong baga siya sa atong panglantaw kay gisulat diri Brother Romeo ang mga kaagi nila ni Abraham. No, sa Islamic si Ibrahim, si Musa, Moses, si Yusuf, Joseph, si David mo si Dawud, o sa si Jacob mo si Jacob, no, sa Islamic nga Arabic nga word. So ang Bible mga higala gagsoon nipis ra ni siya.
Okay? Ang nakabagaan katong mga story sa mga nagsupak sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa sugo sa Ginoo. So, ang pulong sa Ginoo, diri sa Bible, Brother Romeo, Brother Rom, o Guy, kinira. Kinira, Brother Marlon. Busa, isulti na ko sa inyo, ha? Kung ang tao nga dato kayo niya walay Bible, siya ang pinakapobre. Pero ang pobre nga tao, bisag way kwarta, pero nasa Bible, kung iya pong basahon, o niya iyang sundon, dato siya. Dato sa pag-tuo. Okay na siya, mga igsoon. So, ang chapter 3, only chapter 1, sa Exodus 20, ang Word of God, nga gitawag ni the will of God. The rest, is, nanay gitawag nga people's initiative. Okay, so, ang Ten Commandments is the narrative or story sa katong sila mga higalay igsoon gipalaya sila o gikuha sila gikan sa unsa man to nga lugar, Mamday o Ma'am Kuan, asa to sila nga lugar gikan ang mga Israelita, Egypt. So ngano nga gikuha man sila sa Egypt kay dili sila makasimba sa Almighty God. Gikuha sila, gipadala kunsa ko pa, gipalaya sila dito sa Ehipto para muadto sila sa Israel. So kanang Israel mao na siyang gitawag nga Holy Land sa narrative sa Bible, nga mao na ang lugar nga gilubutan sa Arab nation. Gitawag na siyang the land of Canaan. So unsa na nga lugar mga igsoon? Na ako'y pictures dire gitawag na Jebel Musa. Maning Ten Commandments mga higalay in a positive form. So the Bible is very important. Now, obeying these commandments lead to healthier relationship, reduce stress, and a balanced life. Okay? Now, let's explore how following God's laws can contribute to a healthy lifestyle. So, very important, mga higala igsoon, nga makahibaluta kung unsa ang pagbuot sa Ginoo. Hanuman. Kay kung dili nato masunod ang pagbuot sa Ginoo, kung mulikay ta, Brother Marlon, kung mulikay ta sa kanang gusto sa Ginoo, ang atong kinabuhi mulikoy. Mulikoy. O kung mulikoy na gani, ang tawag anak corruption. O kung corruption na, mangurakot na ta. No? That's why human being is still corrupt. Now, the first 4 commandments is spiritual and mental health. So, these commandments focus on our relationship with God, which affects our inner peace and emotional well-being. So, very important mga higala igsoon. Masabtan nato nga the reason of our existence. Ngano nga kamo buhi pa hangtod karon, Brother Romeo, ngano buhi pa ka? Ya ako buhi pa hangtod karon. Kagahapon ay namatay nga kauban namo nga batan-on pa. No, kay ang iyang motor pag-drive niya dito na pa sa Tagum, pag-drive niya nilikoy man, nahulog sa damay nga kanal, pagkahulog sa kanal na lagpot siya o dito siya sa tunga sa karsada. O niya, nai-issue nga niagi siyang lawas o na dugmok ang iyang ulo. Ang iyang edad siguro, mga 20 pa edad. So, ang kamatayon, naagyot ang sigurado ang kamatayon. Ang atong kinabuhi way siguro, pero ang kamatayon sigurado. Pero, it's an amazing or it's a blessing or miracle nga buhi patahantod karon, because the reason of our existence is one, to please the Lord. Himayaon nato ang labaw nga makagagahom. Kasagaran ngano nga daay mga mag-commit og suicide, ngano naay tawo nga maghikog, because naay panahon nga kung maguol siya, naay panahon nga ikaw ibuli, naay panahon nga ikaw biay-biayon, naay panahon nga ikaw makasala, dili ka makapasaylo sa imong kaugalingon kay naguol ka, kay gitamay ka sa mga silingan nimo. Pero mga higalang igsoon, ang kuan di ay din ha, ang reason of our existence nga ang atong himayaon ang Ginoo. Maskin pag unsay mahitabo sa imong sala, kay makasasala man kita, Brother Romeo. So mao na siya. Now mao ni siya ha. Ang gitawag ana, the first commandment of God mga higalang igsoon is vertical relationship, nga ang atong simbahon mao ang labaw nga makagagahom. So manang unang sugo sa Ginoo, Brother Marlon, nga higugmaa ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong kusog og hunahuna. Ang ikaduha is
vertical relationship, ang paghigugma sa imong silingan. So mahimo kang bakakon kung moingon kag praise the Lord, hallelujah, nahigugma ka sa Dios, pero ang imong silingan imong giaway. O nag-away mo nga wa nimo siya gipasaylo. Kay namay usahay ang imong silingan, imong igsuon nga batig batasan. Na ba na? Marlon, naipanahon or igagaw. Mao bitaw nang gitawag og igagaw kay mag-agaw og mga yuta sa lulo, kabtangan, no? Ang karabaw ilugan or ang basakan. So ang ana siya vertical of horizontal relationship. Mao na siya Brother Romeo. Ang napulo ka sugo is very important. Pila ka buok sugo, Brother Marlon, nga gihatag sa Ginoo, pila ka buok? Pila ba, day? Napulo. Dili siyam ha. Kung isiyam nimo, naputol siya. So, Dok, happy morning, Dok. So, napulo siya ha. Dili po 11. Kay kung 11, napoy mo si Will. Napulo na siya. Mao na nga karon atong subayon ang napulo ka sugo. Okay? So, naay Bugatti Mistral nga nagkantidad og 5 million na dolyares o dollar na siya ha. O niya, ang iya ding equivalent is 275 million nga sakyanan. Siguro sa to adiri sa Pilipinas, gamay ra ang makapalit ani. No, murag wala murag nabay makapalit ani. Kuan unsay ngalan nimo ani? Brother Jose, nay makapalit do? Na ano? Kung kung makakontra ka, maka-project. So, Red Bull, 6 million mga kaigsunan. Nga ang iyang kantidad is 330 million. No? Nga ang iyahang sakyanan, sana, nga mura na siya ka ng tarak-tarak naman na siya, no? Gamay ra makasakay. Na ay 385 million. Actually, ang makapalit na si Romy, ang sa Arab nation, pareha sa Saudi Arabia, dito sa Qatar o dito sa Middle East, sa Iran na nagtubod ang ilang oil. So kasagaran sa mga officials dito, mao ni ilang mga sakyanan, mahal kayo ilang sakyanan. Okay? Mga king or si Sultan Bolkiah pwede makapalit ani. Naay Rolls-Royce Drafter nagkantidad og 30 million dollars na equivalent to 165 billion nga kwarta. So kita diri sa Pilipinas murag tagsarata. Tingali sa life nato nakagunit tag mga 1 ka milyon. Ang 1 million siguro 1 million centavos lang no ang atong nagunitan kasagaran. Sa ato kasagaran. Pero mao ni siya mga higalag so naay atong subayon nato karon kung unsay pagbuot sa Ginoo o unsay gitugot sa Ginoo nga dili niya pagbuot no. Ma'am Jocelyn, happy morning Ma'am Jocelyn. Unsay commandment sa Ginoo? Commandment number 1. Sa napulo ka sugo, number 1 nga commandment unsa gani? You shall have no other gods before me. So ana na siya, no? Only one. No other gods before me. Pero pila ka sa tua nga ang naay mga butang nga mga materials nga mga butang nga materialan nga gihimo nato nga Dios. Okay, so naa dire. Kabantay mo nga 40 lang ka adlaw or usa ka bulan og napulo lang ka adlaw na si Moses nawala gikan sa congregation sa Israel nga pagtabok nila sa Red Sea gikan sa Egypt going to the land of promise dito sila sa wilderness dito sa disyerto nisaka si Moses sa Mount Sinai og nahimamat ni Moses face to face ang Almighty God. Pero after 1 month and 10 days naghimo sila og unsa man larawan nga ribulto nga baka nga bulawan. Kana ding sing-sing daw, sing-sing, arios nga bulawan, mga kwintas og ang mga bulawan nga nadala nila gikan sa Egypt because Egypt was the most wealthy country during the time. Not only among the countries, but the only country nga very wealthy. Pinakadato kayo Egypt. Pero nagdala sila bulawan, gihimo nila nga baka or nga ribulto. So unsay ingon sa Ginoo, ayaw pagbaton og laing larawan.
laing Dios. So pila ka sa ato nga naay Dios nako ikuan diri sakyanan. Posible ba nga ang atong Dios kining atong sakyanan sa atong nga gina-drive nato, ginagamit nato, Brother Marlon? No? Ikaw Joseph, Brother Joseph, Jose, Brother Jose? Unsay sakyanan sa iyong balay, Brother Jose? Na kay kuan, kotse, unsa man? Ha? Ana kay motor. So kanang di ba kanang ang atong sakyanan usahay ato ang unsa man? Kanang hinluag maayo? Now pila ka oras ka nga manghugas sa imong sakyanan? Mga pila ka oras ka lon? Mga usa ka oras, no? Usa ka oras o duha ka oras. Pero ang pangutana, nakabasa ba tag Bible bisag 5 ka minuto sa usa ka adlaw? So, mana question. So, posible nga ang mga Dios nato ang atong mga sakyanan. Unsa pa? Kining kwarta, worshiping false gods, such as money. Pila sa tuwa nga, kung daghan na tag kwarta, dili na ta makasimba sa Ginoo. Kaya ang atong naa sa larawan nato, nasa tong pitaka, nga giila nato nga Dios, no? So, og ang imong mga kalampusan, kung nag-graduate ka o kurso, o naka-master ka, o naka-doctoral, posible nga maoy imong Dios. Ang imong pagkasikat, kung ikaw mahimong artista, nga, naging diri, true health begins with a strong relationship with God. So, ang tinuod daw nga adunay maayong panglawas, magsugod sa pag-ila sa Ginoo, sa God Almighty, sa the Creator. Okay? So, mana siya manghigalag ison. Dini, naay ang ikaduhang sugo sa Ginoo mga higalag igsoon. The second commandment of God Almighty is, you shall not make for yourself an idol. Okay? So, ayaw pagbaton o larawan. No? Ayaw pagbaton sa imong, ayaw paghimo sa imong kaugalingon nga mga idolo. Sa uba, kung imo nang basahon, nag-ingon dito, dili ka magbaton og sa bisan unsang larawan nga linilok, nga giukit, gikan sa bato, gikan sa kahoy, o gikan sa mga silver. No? Nga, kadaghanan anay Sir Marlon, kanang gihimo ganing gikulit nga gihimo ag mata, gihimo ag ilong, gihimo ag dalunggan, no? No, mga ribulto. So para sa Ginoo mga higalag igsoon, dili malipay ang Ginoo nga magbutang tag ribulto nga atong simbahon. Hanuman kay ang God Almighty Creator nga dili siya makumparar sa kahoy, sa bato o bisan sa bulawan. Nya musimbata siya na musimbata ni anang ribulto nga naay mata nga dili kakita, nay ilong nga wala maginhawa, nay baba nga dili kasulti, og naay tiil nga dili kalakaw kay naa raman gihimo raman siya nga ribulto. Bawal dai siya sa Ginoo. Tingali na mga rason nato kay itong mga katigulangan na may kanang marag pamahiin, no? Nga kini dagway ni sa inyong lolo, picture ni sa inyong lolo, pero dili na ang Ginoo. Okay lang kung souvenir nato, pero ang Ginoo dili malipay kung magsimba ta pero naay larawan nga atong makita. Akong gikuan dire sa gitanaw na kong idol sa lalaki, sa gitanaw na ko lon sa Google, ang idol babae man. So tingali sa mga lalaki ang kasagaran idol mga dagway sa babae or sakyanan or unsa pa. Modern idols can be unhealthy habits like addiction to social media. Unsa may pinaka dako kaayo nga trending karong panahon na nga gi-idolize sa mga kabataan. Tingali kining sokmed. Unsa na yung sokmed? Social media. Ang atong cellphone nahimo ng Dios. Ang tao bahalag malimtan ang Biblia basta ang cellphone dili. Para sa Sabado. Ang tao dili mabuhi unsa man, ang mga batan-on karon dili na mabuhi og walay cellphone. Kabantay mong balita sa kuan sa Nepal, kabantay mo nga ang Nepal gisunog ang parliamentarian building
gidakop or ilang sunugon unta ang katong mga dato dito nga unsa to, mga leaders kay nagban ang leader sa Nepal nga giban ang TikTok, giban ang YouTube, giban ang Facebook, gibawalan sila nga mag-abli sa social media. So nasuko ang mga Generation Z og ilang gipangsunog ang parliamentarian building parliamentary building sa Nepal o gisundog po na sa Indonesia. Mas maayo lang ganit diri sa Pilipinas kay Diyos doon kay ta, no? Kay kung naay rally mag-concert naman, mag-concert. O diri sa Davao naglitson man tog baka o karabaw ba? Isa to gilitson? Buaya, naglitson mag buaya. So I finally realized it. People are prisoners of their phones. That's why they are called cell phones, mga higala igsoon. So dinhi makita nato mga igsoon nga ang tao sa diha nga kita ni idolize, no? Gitawag nga idolatry. Unsa man ang idolatry? Posible nga idolatry nato pagkaon. No? Naay panahon nga masupak nato ang sugo sa Ginoo nga ayaw kana kay ang atong tiyan mas mulabaw ang ihang gana nato, Brother Marlon, no? Ang atong trabaho, wala na tay panahon sa pagsimba sa Ginoo kay sige tag trabaho, no? Ana na siya. Now, prioritizing God helps us avoid stress, burnout, and unhealthy lifestyle. So, unsa daw? Ang ato daw ang pag-prioritize sa Ginoo, makatabang daw siya nga mawala ang atong stress, mawala ang atong usaman burnout or mga unhealthy lifestyle, no? Sir Romeo, ato ta sa ikatulong sugo sa Ginoo. Ang ikatulong nga sugo sa atong Almighty God is unsa man? You shall not misuse the name of the Lord. Ayaw daw gamita sa pasipala ang pangalan sa Dios. Siguro kitang mga ginikanan, kung ang atong ngalan usahay ma-misuse siya, murag makapasaylo ra ta, no? Justifiable ra siguro, pero murag dili siguro maayaw si Romeo, no? Romy, ang imong ngalan, Romy. Romeo. O nya, moingon ang imong silingan nga, pautanga ko diha og kanang usa ka galon nga tanduay ram o usa ka case. O minga nga unsa may nganong nga mo pautang man ko sa imo ha? Nagtugon man to si Romeo. Nagtugon man to. Wala din nagsulti niya. Gigamit ang imong pangalan sa pasipala. So ingon ana pud ang Ginoo. Dili siya malipay kung ang pangalan niya gamiton sa pasipala, mga higalag igsoon. Okay? So mao na ang warning sa atong Ginoo. So naay pangalan, different names mga higalag igsoon. Sa Hebrew people o sa mga kanang gitawag nga mga Greek people na may different names nila, no? Ang kining sa mga Hudiyo, mulitok sila sa ngalan sa Almighty God, upat na kalitra mga higalag igsoon nga very popular nga gitawag na sa Hebrew word nga Yod, He, Vav, He or YHWH. Pero sa diha nga na-develop ang word nga Lord nga Adonai o Elohim, ang iyang vowel because ang consonant, ang alphabet sa mga Hebrew people, wala sila'y consonant. I mean, walay vowel. Walay vowel. Puro lang consonant. So, gidugang ang word nga Elohim, ang iyang first nga letter o Adonai. So, gitawag na siya Yahweh or Elohim, Yahweh or Jehovah. So, mana siya mga higala. So, Elohim, that is Hebrew, Greek word, no? Almighty God. El Shaddai, Almighty God, that is Hebrew word. El Shaddai. El Elyon, the Most High. El Olam. So, mga different names sa God Almighty, mga higalag. So, Jehovah Jireh, God will provide. And the Jehovah Rapha, the Lord who heals. So, mga different names sa Hebrew o sa Hebrew o Greek. No? Sa Arab, na sila 99
names of Allah, no? God Almighty. The Almighty God. Okay? Jehovah Shammah. So, mga different names. So, kining word nga just Yahshua, referring to Jesus Christ. So, Yahshua, or the Savior. No, so, sa word nga, Hebrew word, walay Jesus dito. Yahshua lang. Mao nang word nga Josue, that is referring to Jesus, synonym to Jesus. Ang Josue nga term. Okay? So, mana siya? Alpha and Omega. So, si Jesus, gitawag siya Alpha and the Omega. Alpha and Omega sa Revelation 22:13, the beginning and the end. God is eternal, the first and the last. That is referring to Jesus Christ, mga higalagig. So now, speaking with reverence and truth, builds emotional and relational health. So mauna siya mga higalagig. So now, negative speech, complaining, gossiping, increases mental stress and negativity. So mga higalagig siya, kana po di ang mukuan bitaw ta? Kana bitong mo kuan ta mga igsoon, kanang halimbawa kanang naiutang imong silingan, naiutang imong kuan ba amigo, unya moingon ka nga bayad na sa imong utang, brad, bayad na, nya mo saad gani nga karon na lang December mobayad ko sa kong utang, unya moingon ka nga unya sure ka nga mobayad ka sa imong utang, moingon nga sure lagi ko mamatay pang among silingan. So ayaw na siya gamitan nga saad kay pasipala gyapon na siya, no? Maski pag ang imong kuan nga garantor nga mamatay imong silingan, kuan na siya dili na maayo, no? Pasipala na sa mga higalog igsoon. Okay. Okay, adto ta, no? Adto ta sa ikaupat. Ang unang sugo sa Ginoo, no other gods before me. Ang ikadong sugo sa Ginoo, no graven images. No, do not make an idol for yourself. Ang ikatulo nga sugo sa Ginoo, ayaw paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. O ang ikaupat nga sugo sa Ginoo mao ni. Unsay ikaupat nga sugo sa Ginoo? Remember the Sabbath day and keep it holy. No, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Mao na ang ikaupat nga sugo sa Ginoo, si Romeo. So, unsa gani daw ang hinumduman, Brother Joseph? Brother Jose, unsay hinumduman na to? Ha? Unsay hinumduman, Brother Marlon? Unsay itong hinumduman? Adlaw nga magpaway ka. Adlaw nga igpapahulay. Dahil panultihon diri kuan, no? Ikaw sa ngalan nimo gani? Ben, nay panultihon diri Ben, nga ang word nga Sabbath gikan sa Hebrew word nga Shabbat o sa Greek word nga Sabaton, nga ang meaning is rest, pahulay. Wala pa'y adlaw nga gihisgutan dinha, okay? Pero panangitan, Brother Marlon, kung ikaw, Ben, halimbawa nagtrabaho ka, nyamuin ka nga, ang Sabbath nako is Lunes. So ang tawag na, your Sabbath is Monday. Ang word nga Sabbath is rest, pahulay. Okay? Sumana mga higalegson. So, mo ka, unsay Sabbath nimo Ben? Monday ang akong Sabbath. Kaya the other day, magtrabaho ko. Ang imo Marlon, panagtan, Miyerkules. That is your Sabbath. No? So, imuha na siya nga, adlaw nga magpahulay ka. Karon adto ta sa 10 commandments. Unsa may Sabbath sa Ginoo? Unsay Sabbath? Ningon ang Ginoo, remember the Sabbath day according sa 10 commandments, no? Rest is essential for physical and mental health. So we need rest, no? Kung mahimo na tay mga rest house mga higalag-ison, nga din maka-relax. Modern science confirms that taking a Sabbath, a day of rest, reduces stress and anxiety, improves heart health, increases and focus productivity. Okay, so mao na siya mga higalag-ison. Now, ang Sabbath sa Ginoo, ang question, unsa may Sabbath sa Ginoo? Anaa dito, Brother Romeo, sa Bible, sa napuno ka sugo, sa ikaupat nga sugo sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy works,
but the seventh day is the Sabbath day of the Lord your God. So, unsa dang adlaw ang Sabbath sa Ginoo, Brother Marlon? Unsang adlaw? Sumala sa Ten Commandments, unsa man? Ikapito nga adlaw. So, ang question, unsang adlaw ang ikapitong adlaw? Atong daw pangutanan si Ma'am, unsang ngalan niyo, Ma'am? Ma'am Shan. Nakay dito, Ma'am Shan. Kuan daw, the seventh day. Itanaw daw siya, i-google daw siya. Ang question, Brother Romeo, man kung pangutanon ka, Joseph, og 1 plus 1, unsay answer? 1 plus 1. Brother Marlon, kung 1 plus 1, unsay answer? Ha? Ikaw, Ben? 2. Pero kung moingon og 11, tama, mali. Mali siya, di ba? Pero ang akong hunahuna, 11 siya kay gitapad ang duha, di ba? Ano na siya, kada ato subayon. Kung moadto ka sa Amerika, Ma'am Sian, moadto ka sa Israel, moadto ka sa Japan, moadto ka sa Korea, ang 1 plus 1 ba, pili unsay answer? 2. Dili pwede 11. Karon pangutana nato, kini bang unsay adlong ikapito? Gitubag na Brother Rome nga Sunday. Tanaw daw diha, i-google diha kung unsa ang ikapitong adlaw. Brother Ma'am Sian. Magay google. Palihog lang kuan siya na. Ma'am Sian. Sige daw, unsa diha? Ang the seventh day. Para at least makuha na to, ha? Kay mao man ang purpose nga nung nagkuan ko naghatag og information. Okay? Pasada Ma'am Sian, palihog lang ko Ma'am Sian. Okay, i-question mo din ha. The seventh day. Sige, tanaw na ito. Kaya naman may yung Sunday na yun. Sige na, Ma'am San. Palihog lang ko. So para ma-remind ta. Kaya naingon man siya, remember, no? Happy morning. Happy morning, ma'am. Naingon man siya, remember. No? Kung wala pa nag-ingon nga remember, maingon day nga, di kita malimot kay wa man siya nag-ingog remember, pero pag ingog remember, malimot ta. Wa man siya remember, ayaw pagpatay. Remember, ayaw pagpangawat. Remember, ayaw pagpanapaw. Naingon man siya, remember the Sabbath day. Nabasa na nimo siyan, pakibasa daw siyan. The seventh day. Ano siya the seventh day? Ha? Ha? Saturday daw nalito. Bisan asa nimo ipangutana sa tibuok kalibutan, 7th day is Saturday. So never Sunday. Because Sunday, siyan, is the first day of the week. So dili ikapito ang Sunday, dili ikapito. Unsa may ikapito? Happy morning. The 7th day. Ang ikapito, Saturday day. The 7th day. Okay? So ato to sa horizontal relationship, mga higala igsoon. Dali ra gani no? Okay, so mao na to ha. At least na open inyong mind nga dili day. Kung ang imong Sabbath is Monday, ang imong Sabbath is Wednesday, that is your Sabbath. But the Sabbath of the Lord, according to the Ten Commandments, is the 7th day, Saturday. Okay? Pero wa ko nag-ingon sa inyo nga sundon ninyo ha. Ang nagsunod lang gyud ani sa tibuok kalibutan nga group of people is the Jewish people, ang mga Hudiyo nga mga tao nga naa sa Israel. Okay? So muna sa mga higala igsoon. Salamat kayo siyan sa imong pagbasa siyan. Okay, so anita ang ikalimang sugo sa Ginoo. Very important mga higala igsoon. Unsay ikalimang nga sugo sa Ginoo? Brother Marlon, honor your father and your mother. Daghang mga tao nga gusto walay tao nga gustong mamatay. No? Ako mismo, di ko gustong mamatay. Pero we have to accept the reality nga kung high blood na ka, mo diabetes na ka, kung ang atong lawas, doon na sakit nga bation, padulong na kita nga mamatay ta. Siguro, dili lang diha-diha dayon. Doon ay kamatayon. Pero kung gusto nimo nga mutaas na yung kinabuhi po, aside sa mag-vegetarian, magtaho di ay sa tatay og nanay. Honor your father and mother. So mauna ang saad sa Ginoo nga taas og kinabuhi kung imong sundon. Okay? Kay kung musupag ka sa sugo sa imong papa, sa imong mama, maingon yung papa mama nga dong uli na ka pagka alas 6 sa hapon or alas 7 sa gabi.
Unya sunod kung mauli kag alauna or mauli ka sunod adlaw, so tingalig makakita kag sumbagay dito nga masumbagan ka, no? Mag-away mo. Okay? Unsa pa? Pero naigisulti diri mga higalag igsoon. There is Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So unsay giingon sa ni San Pablo? Mga anak, mga kabataan, tahura ang imuhang ginikanan sa Dios. Kaya nga naman, naa may ginikanan nga wala magsunod sa Dios. Naa may ginikanan nga ang negosyo nila pagpamaligya o kanang shabu. Di ba namin kung na? Posible nga naa, no? Dong, pangita mo dito kanang buyer, baligyan nato ni shabu or naapoy kanang mangiskam. Ayo kung sayop nang mag-iskam ha. So kung ang imong ginikanan wala mo sunod sa Ginoo, ayaw siya sunda. Ang imong sundon katong ni sunod ra sa Ginoo. Posible ba na siya lon nga nay ginikanan ba nga ako madunggan sa una nga pag panahon daw sa hapon, Brother Romeo, katong mga hapon kay mangilog lang mga babae sa mga dalaga diri sa Pilipinas, moingon ang mga ginikanan, mga anak, tago mo kay nay hapon, kay ang mga hapon mangilog magbabae. Pero karon ang mga ginikanan man siguro moingon nga, mga anak, adto mo sa Japan kay daghang hapon. So sayo po na siya kung pananitan ang imong anak, imo pong mura pong imong gibaligya nga makahimo sa pagpakasala. Okay, so naadto ta sa ikaunom nga sugo sa Ginoo. Unsay ikaunom nga sugo sa Ginoo? Nagaingon, you shall not murder. You shall not murder. That's why Ma'am Kwan, nalimot ko si mong ngalan, unsa to yung ngalan nire? Ma'am Istulia. Kato si Charlie Kirk. Kadungong mo na Charlie Kirk. Ikaw bin, kailagan ni Charlie Kirk. Katong bagulang gipatay. Very dramatic or tragic ang iyang kamatayon, pero namatay siya sa kamot sa Ginoo. Kay siya ang nag-upo sa Turning Point, USA. Kay ang Amerika, more on sexual immorality. Sa Amerika, Ma'am Estrella, kung naa kay anak dito, bisag teenager, imong ingnon nga, nak, ayaw kalimti ang kondom. Kay nga naman, bahalag mag-sexual sila, basta dili lang mabuntis. O niya, kung mabuntisan, okay lang kung may abortion. Legal sa ilang gobyerno ang abortion. Ha? Abortion. Mao gani sa Amerika legal mo to si Charlie Kirk ingon iyang gidebate ang mga youngsters, mga batan-on nga abortion is murder. Pagpatay na siya. Ang ilang rason kay diri pa man sa fetus pa man, wala pa man mataw, so pwede pa patsyon. Pero sa mata sa Ginoo, that is murder. Okay, ana na siya. Pero sayop lang ang gihimo sa mga nalay mga states nga legal sa ilaha. Kay panaytan nabuntisan ka unya dili pa tama nga panahon nga manganak ka, so patsyon ang iyong bata. Or tingalig na nabuntisan ka sa silingan para mawala ang iskandalo, i-abort, no? I-abort na siya. And that is sexual immorality. Ano na siya. Pero kini ha, mao ning killing, any form of killing, pagpatay is sin. Sa unang panahon ng Australia, ang pagpatay nga gi-describe diri sa Google, bato ang gigamit. No, bato ang gigamit. Wala pa'y kutsilyo, Brother Rumi. Wala pa'y sundan, no? Bato pa lang. Mao na siya. Mao na sa napulo ka sugo, ayaw pag buno. Ang sa una, Ma'am Inday, ang gamiton sa pagpatay og tao, bato, ginalabay. So na-develop, gi-studyhan sa tao diri sa kalibutan kung unsaon pagpatay og tao. Ang gihimo sa demonyo, gi-studyhan og unsaon pagpatay og tao. So gikan sa bato nakahimo og unsa man espada. Mao ni God's principle ha, do not kill. People say killing. Do not kill. So killing na si mga nakahimog espada ang tao. Gikan sa bato na-develop nahimong espada. Or kutsilyo, no? So mao na nga nanay tinigbasay. Magtinigbasay na Don Ramon. Romeo. Magtinigbasay na ang mga tao sa unang panahon. Mao na si Magellan, unsa man, gitigbas ni Lapu-Lapu. Natigbasan siya. So diha
But this command protects life and health. So kanada nga sugo Ma'am Israelia nga ayaw pagpatay, nagsulti ba dito nga ayaw pagpatay tao? Nagsulti ba? Wala. Actually, wala siya nagsulti ayaw pagpatay tao. Meaning to say, maskin pagkahoy nga imong putlon, unsa man, magputol kag kahoy Ma'am Inday, nakasala na kagihapon. Agree ba ka na lon? Kining pagpatay og karabaw. Di ba? Ang kining pagpatay og karabaw sala dili. Sala ba dili? Ang pagpatay og karabaw sala dili. Wala siguro tubag nga depende. Because ang pagpatay og karabaw is violation of the law of life. Walay depende. Kay mga kining karabaw patyo na to ni kay nanungay. So pwede gapon mahimong justifiable pero killing is still transgression of the divine command of God. Walay exempted mga higalegson. Maskin pag pulis ka kay gipatay mo drug addict, maskin pag sundalo ka kay ang gipatay nimo mga kon because sa mata sa gobyerno, Brother Romeo, justifiable kay self-defense. Pero sa mata sa Ginoo, we are still kanang kung ka pa convicted ka po. So that's why we need gitawag nga repentance. Now, karon mao ni siya Ma'am Estrella. Naamay gitawag nga unsa kaning gi-prescribe sa Ginoo? Do not kill. Ang prescription sa Ginoo ayaw pagpatay. Pero sa dihang nakasala na, naanay gitawag nga people's initiative. Kung ikaw, Ma'am Inday, Ma'am, kung ikaw, Ma'am Mina, kung ikaw Ma'am Mina, gutom na kay ka, Ma'am Day, gutom na ka Ma'am Day. Kita ka, Sir Barlon, o ka ng manok sa imong silingan. Kita kag manok sa imong silingan. Gutom kay ka, so, bago nimo na siya tulahon, unsa ba imong himoon? Imo sang dakpon. Kung madakpan nimo, imohang gulgulon ang liog. So patay ang manok, di ba? Nakapatay ka. Unsay sugo sa Ginoo? Do not kill. Pero naa may people's initiative. Akong gipatay kay gitulan ako. Pagtulan ako, higop og sabaw sa manok na Bisaya, no? Kanang malunggayan ron, tanglad. So nabusog ka, di ba? So people's initiative. Brother Romeo, people's initiative. Pero, sa God's principle, sala dili. Sa God's principle, sala gina siya. Sala na gina siya. Pero, initiative lagi kay, mamatay magkagdi ka mukaon kay magutom naman ka. So, initiative. So, ang imong, mao na nga, ang atong life, mo shorter siya. Kaya inikaon ni mong manok, naman ay kolesterol. So, di ka kaabot og 100, patay na ta. Pero sa panahon nila ni Adam o nila ni Metusela, niabot sila 900 ang ilang edad. Pero kita karon 90, patay na ta. Nga naman, mukha mang inasal, siginjoy, chokstugo, balbakwa, bulalo, patay tag sayo. So, initiative ha. Ako, ang kauno na ako, ron mga istorya, isda na lang. Ben, unsa man ang isda? Ang acronym ana is I'm 70 Adventist. Isda na lang ang kauno. 1986, wala ko nikaw karning baboy. Pagka 2015, di na ko mukaw ka ng manok. Sabaw-sabaw na lang. Pero, sa niining kalibutan na, kung may mo abot og 100, tsamba lang na siya. Tsamba na siya. At dili ko nga tsamba, God's purpose. May purpose ang Ginoo. Anay na siya. Ngano di mong kumukahon, dili ingon nga para maabot og 100. Ngano dili na kumukahon karo kay nasabtan ako na ang makalunggir sa lifespan, pagtuman man sa sugo sa Ginoo katong magtahod sa ginikanan. Ako lang ikuan nga, ang usa pa nga purpose diha kay ang mas gusto sa Ginoo ang unsa man kanang pro-life ba kanang wala ka nagsuffer ang imong ginakaon, wala nimo ginapatay. Wala ginapatay. Pero kung maingon ka nga moabot kag 100 sa karong nga sistema, ang lifespan nato, sumala sa Psalms 90 verse 10, 70 na lang. 70 niya. Kung by reason of sleep, mahimong 80. So kung naay maabot og 100, maihap na lang sa mga, maihap na lang sa mga buta ang 100 ron. Ana na si Ma'am Day. Pero ngano nga,
dili na kumukaon ana kay mao man akong nasabtan nga gusto sa Ginoo. Pero bisan kung saan natong paningkamon sa karon daghang mga inventions o na sa mga people's inventions Ma'am Filomena. Bisan kini hangin giimbento sa tao kanang aircon o kining kuan ang aircon na siya poisonous gyapon na siya. Ang kining mga chemicals nga atong ginakaon, ang kanang tubig nga atong ginainom naa man ay chlorine. So kita shorter atong lifespan. Giistadihan sa demonyo sa kalibutan kung unsaon pagpatay sa tao. Pero at least maka kuan ang tagamay, makalikay-likay ang tagamay. Pag-ingon sa Ginoo nga tubig ra atong imnon, God's prescription only water, o nya na may people's invention kay na may kape ug coke. Mana pagka 1996 Joseph, wa na ko inom og kape ug coke. Pero dili mo ipasabutan nga dugay ko mamatay. Pero akong commitment sa Ginoo nga sa di pa muundang akong ginhawa, akong isulti sa Ginoo kung unsay pagbuot sa Ginoo. Unsay pagbuot sa Ginoo? Ayaw pagpatay. Mo ni pagbuot sa Ginoo. Ana siya. So kumahi mo, kumukaon ka gulay, nakapatay ka, wala. Wala siya nagsuffer. Mamatay man ang kamatis, pero wala siya nagantos ha. Now, sa Bible, sa Genesis 9 verse 3, Brother Marlon, everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. Gina Delgado, Ma'am Gina, mayong buntag, alas 11 na Ma'am Gina. So, bakit siya? The first color being mentioned in the Bible is green. Color nga green. Ang gihatag sa Ginoo nga kanao na na ka. So, dili maayo magdebate niyo, mag-away mo. Nakasala na ka sa salang pagpatay. Kanang gitawag nga kiblik. Unsa nang kiblik? Ma'am Filomena, dili na siya Hebrew, dili na siya Greek, Ma'am Istorya. That is Bisaya. Kib-kib sa likod. Backbiting, gossiping. So, ikapitong sugo sa atong Almighty God. Ang iyang gusto. Unsa man? Gusto ba sa Ginoo nga naa kay uyab, you shall not commit adultery. So pila ra gyud ang atong gusto sa Ginoo nga ipaasawa niya. Yes. Dili duha. So ingon na Ginoo isa ra. That is God's principle. Pero nanuna may people's initiative. Unsa may people's initiative? Si Abraham nakabuntis og helper niya. Ang usa ka Egyptian nga servant ka si Hagar. Mao nang nahimugso si si Ismael. So dili pagbuot sa Ginoo ha nga mga asawa kag isa duha o tulo o dili isa lang. Ma'am Filomena. So unya na ka mga asawa ikaduha kung mamatay na ang bana or asawa. Agree ka ba kana day? Ano na siya? You shall not commit adultery. So faithfulness in marriage brings emotional and physical stability. So no question sa Bible kung tanggalon nimo ang 10 commandments mo ni siya. Ako na ikuan sa inyo mga galagso, Ma'am Gina Delgado. Okay. Kung inyo ning tanggalon mga higala, tanggalon ninyo ang Exodus 20. Ang another Exodus 20 ha. Kung inyo ning langkaton niyo ang Bible niyo, kini langkaton na siya. Paglangkat niyo unsa na may nabilin? People's initiative. Mao to nga si Jacob upat ka buok ang iyang asawa. So si Abraham tulo kabog pero kuan man to duha gyud ang iyang asawa ni Abraham. Si David walo kabog ang asawa ni David. Si King Solomon nikabat og 700 ka mga asawa og 300 ka mga kabit concubines. But actually kung sa God's principle is only one wife, so 999 ang kabit ni King Solomon. Pero sa ilaha man nga time kuha nila, murag legalize nila. Pero sa principle sa Ginoo is absolute nga sala siya. Agree ba ka na, Romeo? Nakasala na ta, no? Kita ta naman kasala. So, sa unsa pa nga kita makasala? Mao ni mga higalag igsoon. Naigisulti diri mga higalag igsoon. Okay. Adultery leads to broken families, stress, depression, and even health risk like sexual transmitted disease, mga higalag igsoon. So, a loving committed relationship promotes mental health, mental peace, and emotional well-being. Ano na siya? Pag-abot ni Jesus Christ, mga higalag igsoon, sa Matthew 5, Ma'am Juan, Filomena, Matthew 5:27, si Romeo. Naingon siya dito, Ben?
Nadungog ninyo ang karang panahon na inyong ayaw pagpanapaw. Pero sultihan mo nako, bisan nagtanaw ka usa ka babae nga naa kay kaibog sa imong kasing-kasing, nakapanapaw na ka. So sala de gihapon Romeo, no? Bisag wala kay boyfriend, wala kay girlfriend, unya kita kag babae nya naibog ka, nakapanapaw ka gihapon. Mao na ako bin, dili ko mo tan-aw kanang Miss Universe. No, kay maibog ko kay mga puti ra ba ng mga nasa Miss Universe, no? Dai. Oh, nya labi na magpaso-paso man na halos wa na sanina. So maibog ka. Adto ta sa ikawalo nga sugo sa Ginoo. Ang ikawalo nga sugo sa Ginoo unsa man? Mga higala. Na dire, you shall not steal. So pananglitan di ay kung gisugo ka, halimbawa gipatrabaho ka o kanang balay, building, nya ang kantidad, morning kantidad, mga dagko nga kabilya, nya imong giilisdan og gamay nga kabilya. Nangawat ka, wala. Ay, nakapangawat ka. Pero, siguro pwede siguro, kay para wa na mapud may ginansya kung dili na mo, di na kakaginansya kung palito nimo tong kabilya nga dagko, katong gamay lang. Para napay mabili nimong ginansya. So, sa panahon ni Noah, kung napay flood control, naa ng corruption mga kaigsunan. So, ayaw mong pagsultihan nga karon na ng corruption nga, karon na. Sa dihang nakasala na ang tao, na ang kinaiya nato nga kurakot. Agri ba ka na, Romeo? Bisan ako, kurakot ko nga dako. Ano man? Kay, gusto na ako nga makaginansya. Mao na nga ang tao, gustong madato, mangurakot yun. Agri ba ka na? Nabay na dato nga dili mangurakot. Ikaw, sa imong nahon na day, naba? Marulan? Ha? Naapod, magpulik-pulik tikas. Pero ano siya, dili nato ipasangin sa mga politiko. Sa ato, lang. Kay kita mismo nga nibuto, nakakurakot na ta. Ano man, kay nibuto man buga. No? Okay, pala siya. You shall not steal. Ayaw pangawat. Okay? So, dali ra ha. Dishonesty creates fear, guilt, and stress. Integrity leads to peace of mind and emotional stability. So, na siya ha. Actually, sultihan na ako, tawag sa satanic culture. Unsa ng satanic culture? Ang atong kinaiya sa kalibutan, satanyan na. Nanata sa gitawag nga yawanon nga panggobyerno. Agri ba ka na, day? Kaya ang yawa, baliktaron unsa man. Devil ba ya? Devil. Sa inyong balay, nag-away o sa hayang iring og iro. No? Ang banag asawa, ang mga anak, no? Mga igagaw, mag-away. So, ana na siya. So, ang awayan yun sa tao karon kining kwarta, no? Kwarta. So, mag-away yun ang tao sa kwarta. Bisan ang ginikanan o anak mag-away. So, ana na siya. So, atong hinumduman nga ang pagpangawat, sala siya. Naanay duha, tulog ka klase nga kawat, Brother Marlon. Inday, ang tulog ka klaseng kawat. Ang una, wa ka kahibalog, 15 nangawat. Wa ka kahibalog, 15 nangawat. Nawala, ako ang nakoy 3,000 ang palit nako nga helmet. Nawala, wa ko kahibalog, 15 nangawat. Ana siya. Ang ikaduha, kanang gitulis ka, gihold up. So kahibalog ka nga, gihold up ka, lalaki nag-hold up sa'yo, pero nakabunit siya. So nakahibalog ka sa hold upper, or na-scam ka. So, kawat gabo na siya. O ang ikatulong nga kawat, giusab lang ang ihang term. Ang tawag ana loan. Loan lang. Ipautang lang ka ba? Ang imong amigo na 1 million, ikaw wa kay 1 million, Ma'am Pilubina. So niutang ka og 1 million sa imong amigo. So ang tawag ana loan. Pero ang original nga meaning ana kawat, ano man, wa mag kay 1 million niya, nangutang man ka. So kinida yung utang, kawat ay hapon na siya. So, ako aron nga version ha. Mao na nga dili mayo mangutang, kay nangawat gyud ka. Pero kung naagay utang, bayran gyud nimo para di ka tawag kawatan. Ana sa agri ba ka na, Ma'am Pilubina? Pila sa inyo nga nanghulam og bangguran nga wala giuli. Sa inyong balay, silingan niyo. Uy, napulo na katuig na may bangguran diri. Wa man din mauli. Ana na siya. So kung wa na uli, iuli na siya kay kawat na siya. Adto ta sa ikasiyam na sugo sa Ginoo. You shall not give false testimony. Mangutana ko sa inyo, nabay dili mamakak sa tuaron? Nabay tao nga dili bakakon, Ben?
Wala. Ngunang ako ayaw magtuo sa ko kay mamakag sa ko. Pero kung ang akong gisulti dili pagbuot sa Ginoo, ayaw tuo. Pero ang akong gisulti, kung unsay gisulti sa Ginoo, mo inyong tuhuan. Mo na nga nagwarning si Jesus, ingon siya, beware of false prophets, false teachers, and false Christ. And many will be deceived. Daghan ang may pila sa inyo nga na-scam o kanang mga investment. Ang uban, di ba, naabot ito'y kapa. Pila sa inyo nga member sa kapa. Actually, kita tanan, member ta sa kapa. Ang paagi lang nga ma-member ta, supakon lang ang sugo sa Ginoo, member na tatanan. Kaya ang meaning sa kapa is, kamatayon padulngan. So kita tanan, mamatay kita. So member tatanan sa kapa. Pero dili itong kapa nga madato ka ha. Kapa lang nga mamatay ta. Pero mao na siya. So, kay member ta sa kapa, mao na nga kita mga igsoon, mahimo gyud mamakak. Makapamakak ta. So, giingnan ta sa Ginoo, ayaw pag saksi og bakak sa imuhang isig katawo. So, mao na siya mga higalag igsoon. So, niining kalibutan na, giwarningan ta ni Kristo nga ayaw pagpahisalaag. Panalitan, Sir Marlon, naimo dool sa imuha. Moingon si naimo dool. Okay, mga tao sa Pilipinas o diri sa Davao, pamimber mo sa kuha kay para madato mo. Para madato. Ngano magpamimber man ko sa imuha? Para madato mi. Para madato mo. Tagaan mo na akong house and lot. O pamimber. May ka nga. Kinsa man imong ngalan, sir? Ngano magpamimber mi? Mong Pilumina. Kinsa imong ngalan? Moingon ko nga, ako ang yawa, ako ang demonyo. Ako ang Diablo. Mangutana ko sa inyo, naay magpa-member? Wala. Wala. Nabay nga pa-member mo, kay ako ang Church of Satan. Simbahan ako, kining akong gitukod nga simbahan ni Satanas. Naay magpa-member? Wala. Unsa may ngalan nga dalon ni Satan, ni Satan. Moingon man siya, kinsa man imong ngalan? Ako si Jesus. Diba? Daghan mo angkon. Si Jesus, si Satan, muangkon siya nga si Jesus siya. Naay mailad, wala. Pero tingdaghana. Kaya kita ba gusto yung nga nakapangalan yung Jesus? Pero mahigala, wala sa pangalan nga masabtan nimo kung ang tao nagsulti sa tinuod, masabtan nimo kung unsay kinaiya o kung unsay gitudlo kung kini ang Kristo ba nga tudlo. So do not bear false witness. Ayaw pagpamakak. Ana. Posible ba nga masayop ang atong pagtuo? Posible, dili? Posible. Nga naman, kay tingaling ang nadunggan nato nga istorya, dili po tinuod. Sa pag-anhin ni Magellan, iba sa una, gitawag bitaw ta nga kanang Islamization because during that time, before si Magellan, si Lapu-Lapu, Islam na, Muslim na, mana kung doon ay mag-convert nga mga gikan sa Christian nga mahimong Islam, ang tawag na balik Islam, nga naman, kay kining atong Pilipinas, sa malay ni siya nga, ang atong mga ninuno, kasagaran, kanang nasa gitawag nga, gitawag Islamic. Kaning Mindanao, di ba? Pero pag abot ni Magellan, unsa man? Nagdala siya og Christianity. So kita tanang Kristiyano na kanta ni Yoyoy Villame, di ba? Yoyoy Villame. So ana siya mga higala. Okay? Pwede mo mangutanahan kung na may question. So, naay word si God Almighty. Unsay word ni God Almighty? Almighty God, the Creator. Thou shalt not eat, for in the day that thou eatest thereof, ye shall surely die. Ayaw pagkaon. Ayaw pagkaon ani. Ang Ginoo naa say gidili nga kanon nato. Mao to si Adan o si Iba naay gidili. Unsa to nga kahoy? Ang tawag ato higala, tree of knowledge of good and evil. So, unsa ingon sa Ginoo? Mamatay ka, kumukaon ka. Pero unsa ingon ni Satan? Si Satan, Brother Marlon, ang word dito nga nat, iyang gihulog. Ingon si Satan, kaon lang. Kay sa panahon nga mukaon ka, dili ka mamatay. So, kini day mga higalag igsoon, for your information, immortality of the soul is the doctrine of Satan. Ang giningon si Satan, dili lagi mamatay. Mo nang nay mga pagtulon ang karon nga mga sumbi-sumbi, mga horror movie sa mga pelikula nga ang tao pag namatay, dunay kalag nga maglaag-laag.
Pero ang principle sa Ginoo, once nga mamatay ta, patay na ta, dili na ta mubalik nga magkalag-kalag pa ka nga mga lag. That is the doctrine of God. Pero ingon na, so mo nga life minus F, ano man, is a lie. Tanggalon nimo ang letter F, and that is faith. Without faith, we cannot please God. Di naman malipay ang Ginoo sa tuwa kay ang atong kinabuhi bakak naman. Di naman musukuhi sa kung unsay gusto sa Ginoo. Ingon ang Ginoo ayaw pagpatay, mupatay naman ta permi. Magsigin man tag libak-libak. Ingon ang Ginoo ayaw pagpanapaw. Daghan mga uyab. So gidili na sa Ginoo. Now, without faith it is impossible to please God. Kay kung wala daw tay pagtuo, bisod nga malipay ang Ginoo. Ngano lisod man malipay ang Ginoo? Ngano impossible man? Kay bakak naman atong kinabuhi. Kay mao naman ni atong dagway mga kigsuanan. Kung mutakilid ta unsa man? Mao na itong dagway naong nato. Nga kung mutakilid unsa man? Liar na ta. Naabay dili liar nga nabuhi karon sa kalibutan? Lon? Liar ta no? Walay tao nga dili liar mga kigsuanan. Di na to pasangin lang nga politiko lang ang tikasan. Kita apil ta. Truthfulness build trust and emotional security. Okay? So, mga na mga higalag igsoon. Okay, Ramo, tiwason ako? Tiwason na? So, pwede rin mong matulog na diha. Pwede rin mong manglako rin kuman. Okay, adto to sa ikanapulo. You shall not covet. Unsa ka na Bisaya, Ben? You shall not covet? No, dili itong kabit ha. Right, itong kabit. Unsa ka Bisaya? You shall not covet? Ayaw kaibog. Ayaw kaibog. So, ayaw kaibog. Naabay tao sa kalibutan nga dili maibog? Wala. Buot ingnon makasasala tatanan. Kay walay tao nga nabuhi nga dili maibog. Sala na ta, pero naalay gisulti, ayaw kaibog sa balay sa imuhang silingan. Ayaw kaibog. O ayaw kaibog sa asawa sa imong silingan. Ayaw kaibog sa Fortuner sa imong silingan. Or mga sports car. So, dili ta maibog. Usay ato ang nagdako sa to kaibog ra gyud no. Unya sa atong pagkaibog ato nang ginasaway ang atong silingan. So dapat dili ta maibog pero naa diri envy and greed cause unhappiness, stress and even depression. Ang isa sa mga hinungdan mga higalog igsoon nga natay mga ma-depress talon, Brother Joseph, Brother Jose, mag-uulta kay naibog ta sa atong silingan. Nga gwapo kahimtan, no? Maibog ta. Uy, gwapo ka ito. Nagpalit siya og payong, nga naay sakyanan. So maibog ta. Pero giingnan ta, Brother Rumi, nga dili di ay maibog. No? Sana na siya. Pero normal, sa atong kalibutan, abnormal lang unta, no? Natay kaibog. So gratitude improves mental health and reduces anxiety. So the 10 commandments and holistic life. So mano si mahigala, total well-being, spiritual health, a strong relationship with God brings inner peace. So ang makahatag yun nato og kanang kalinaw sa atong kinabuhi unsa man natay spiritual health. Okay? Mental health, obedience to God reduces stress, anxiety and unsa man depression. Mga higala kison. So physical health, resting, controlling anger, and avoiding sin lead to a healthier body. Okay? Ano pa? Social health, honesty, respect, and faithfulness strengthen relationship. So, ang makalig-on daw sa inyong relasyon, sa inyong silingan, asawa o mga anak, ang pagrespeto. So, maning conclusion mga igsoon. Ang Bible, akong isulturon sa inyo ha mga higalag igsoon, ang summary lang sa Bible, sa 3 million ka mga litra sa Bible, ang summary ana is 4 lang ka litra. L-O-V-E. Ano sa kaning L-O-V-E? Paghigugma ra gyud. Kay sa 1 John 4:8 na gyud, whoever does not love does not know God because God is love. So, ang tao nga nahigugma, nakaila sa Dios kay ang Dios gugma. So, mo gyud ang ato ang lindunganay, ato ang mga objective mga higala kay igsoon. Okay? So, diri natapos. Dawas og naamoy question. Naamoy mo mga pangutana mga higalag igsoon.
Mao na siya. Okay. Atong kanon na. Na question. Tigag na mo ipungutan na. Ikaw, Sep, na ba kay na kay nalibgan or na kay nasabtan? Ha? Nalibog ka? Kung sa imong nalibgan? Nalibog ka? Tagalog ka or Bisaya? Oh, pero nasabtan imong nagkasabot ka? Ikaw lang, na kay nasabtan nun o nalibgan? Na kay gusto i-clarify? Ha? Ikaw, Ma'am Filomena, na kay gusto nga i-clarify? Ano man, nalibgan mo, nasabtan mo? Ha? Nagkasabot ka? Oh, ikaw, si Romeo? Ha? Sabtan ba? Ha? Sabtan ba? Ikaw, Ben? Gara? So, may question na, ikaw istorya. Tingnan na kay clarification, na kay question. So, agree na ka nga sa laang pagpatay karabaw. No, agree no. Pero wala lang priso ha. Dili lang mapriso ang magpatay og karabaw. Pero sa mata sa Ginoo, we are still under that one violation of the law of life. Ha? Oh, inyong pero inalam ko si ihawon para kanon siya. Kini sir, nalimot ko si ngalan sir. Sa tingalan nimo? Ha? Oh, Sir Saldi. Nakinabtan sa lecture wala no? Last na. Oh, pero tingay na may question ha. Pwede mo mangutana. Ikaw, Ma'am Israelia, nakinalibgan? Oh. So, napulo kasugo, lisod sundon, sayon ra. Ha? Ikaw, Saldi? Ha? Ha? Lisod. Lisod sundon ang napulo kasugo, kay kita yawan o nata. Ang yawa naman atong gisunod. Di ba, Kwan? Mas sayon sundon ang yawa kaysa Almighty God. Kaysa yun raman ang mangaway. Kaysa magbinuutan, di ba? Asa may sayon, magbinuutan o magbinugoy? Ikaw, Sip, asa may sayon, magbinuutan o magbinugoy? Ha? Oh, mayo, praise the Lord. So, mas sayon ang buutan. Kaya ang bugoy, mas lisod, kaya mapriso pagka kumadakpan, no? O, ano na siya mga igalag. Okay, so wala may question. Wala na may question. Okay, so salamat ha. At least akong isulti sa inyo ha, nga ang Almighty God, doon na siya karakter nga iyang kinaiya, mao nang nabutan sa napulo kasugo. Ang atong kinaiya kayawan o nata, mao na nga giwarningan ta. Ang warning sa Ginoo, ayaw pagpatay, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpamakat, ayaw pagsaksig baka ka, ayaw pagpangawat, pagnakaw. Ano na siya mga higalagsyon. So, walay solusyon ang problema sa kalibutan. Dili madala og rally, magsigitag rally, itsa-itsa. Daghan na mga itsa nga nahitabo, daghan ng impeachment nga nahitabo, pero walay undang ang corruption. Kaya kita tanan nabuhit nga corrupt. Pero matapos lang na kung masunod nato si Jesus Christ. Ang sugo ni Jesus, di ba? Si Jesus, maulang ang katumanan. Sa Islamic man si Isa al-Masih. Nga mubalik si Jesus Christ para nga mo establish sa iyang kingdom. So di na kingdom nga nasa Israel, nasa ko na, literal nga kingdom sa Israel o sa Tamayong. So dili na si mao ang kingdom nga mubalik pag-abot si Jesus Christ ang muanhi. Literal kanang physical nga muanhi si Jesus. Okay? So kung wala mo question mga higalag igsoon, mag-ampot ta. Amahan naman na kasalangit, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo nga kami nakapamalandong sa imong mga pulong. Hinaut o Dios, God Almighty nga ang imong pagbuot may matuman og dili ang among kagustuhan. Gitugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. God bless everyone. Okay, Ma'am Harold Rivera. Happy morning sa imo, Harold. Good morning. God bless. Good. Happy viewing, everyone. Ba?
Harold Boy. Thank you, Brother Harold, sa Sir Harold, sa pag-luyog karon o pagpakiguban. God bless. More power to you.